Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Pero bago tayo mag-deep dive, kuha muna tayo ng update sa Panagbenga Festival sa Baguio City. So, mula kay JM Pineda. JM? Hi! Yes. Yes, kanina nga ay umabot halos ng 15 degrees Celsius ang klima dito sa Baguio City. Kasabay nga yan, syempre, nung malamig na panahon ay kanina nga rin ay nagsagawa ng Grand Float Parade ang mga LGU o ang LGU ng Baguio City. At nakita nga natin yung nagsisigandahan ng mga float na pumarada kanina sa may Session Road hanggang doon sa may Harrison Road. At kanina nga ay umaapaw ng turista ang kalsada ng Baguio, partikular na ang kahabaan ng Session Road hanggang sa may Harrison Road para nga mapanood ang iba't ibang float sa Grand Parade ng 2024 Panagbenga Festival o yung ika-30 dekada nito. Makukulay na mga float ang sumalubong sa kanila, kasama pa dyan ang mga nagkakaindak na mga tugtog ng mga drums and lyre performers. Sigit 20 mga float ang pumarada, bit-bit ang kultura na mayroon ng Baguio, gaya ng mga nagsisigandahang bulaklak dito. Napuno rin ang simbolismo ng mga taga-norte ang parade dahil sa mga costumes na suot ng mga pumarada. Nasa unahan ng Grand Float Parade ang City Government of Baguio. Kasama siyempre si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kasama ang kanyang may bahay. Binigang din ito na sa kanyang speech ang kahalagaan ng pagbabalik tanaw sa kung anong nangyaring trahedyo noong 1996 sa Baguio City. Ito mano ay palatandaan ng pagbangon ng syudad at pagkakaisa ng bawat residente. Pinagmalaki rin niya ang kultura na mayroon ang Baguio, kasama na dyan ang sining na dahilan kung bakit umano nagsisigandahan ng mga float na gawa sa bulaklak. Patunay rin daw ito ng sipag at tsaga ng bawat isa na nagdisenyo nito. Nakiisa rin kanina sa parada ang presidente ng League Cities of the Philippines na si San Juan Mayor Francis Zamora. Isa rin siya umano sa mga first-timer sa pagdalo sa ganitong festival. Malaking bagay daw ito para maipamalas ng bawat lungsod ang kanilang kultura at pagkakalinlan sa buong Pilipinas. Alam mo kanina nung nagkaroon nga ng parade kanina ay sumunod tayo dun sa mismong parade area at nakita nga natin bukod dun sa mga nagsisigandahang mga float ay nakita rin natin yung mga bigating celebrities. Kasama na dyan sila Mark Lapid, sila Heaven Paraleo, nandun sila at kasama nga rin nila yung ibang mga rappers, sila Basilio, sila Smaglas. At talagang isa rin ito sa mga inaabangan ng mga kababayan natin dito sa Baguio City. Kaya yung iba galing Metro Manila, natanong natin kanina, yung iba nga daw mga galing pa sa Maynila ay inakyat itong Baguio para dito sa Panagbenga Festival. At bukod nga dyan, talaga namang kanina pang, kahapon pa ng gabi ay nakaabang na yung iba nating mga kababayan doon, lalo na yung mga nasa harapan kasi gusto daw talaga nila makita yung iba't ibang klase ng float na idinisenyo nga ng mga taga-Baguio. Siyempre, pati na din yung mga artista, mga celebrities na talaga namang inaabangan natin sa lahat. So ngayon nga ay mga bandang 2:00 natapos yung parade at nagbigay ng speech si Mayor Magalong, pati na rin ang iba't ibang mga kapunuan ng Baguio City. Yan muna latest. Balik sa inyo sa studio. Okay. Okay, thank you JM. Ang ganda ng mga bulaklak. Yes. Enjoy ka dyan, ingat. Yes! Pasabay. Anyway, ayan. So, ngayon, lipat tayo. Let's take a deep dive sa confirmation of charges ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Unang sumalang sa pagdinig ang prosecution at inilatag ang ebidensya, pati na rin ang mga naging partisipasyon ng mga sinasabing kasabwat ng dating Pangulo. Pero sumalang din ang defense team at giniit na walang smoking gun o ebidensyang magpapatunay umano na may direktang utos ang dating Pangulo na patayin ang mga sangkot sa iligal na droga sa ilalim ng war on drugs. Ninilaw din na defense team na pag-aresto lang ang tatagang neutralize at hindi pagpatay sa mga suspect. Bukod dyan, Attorney Dino, sinita rin ng depensa ang mistulang kawalanggana ng ICC na imbestigahan ang sinasabing pagpapatuloy ng patayan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kaya nga, Cheska, inupakan pa ni Attorney Nicholas Kaufman ng bagong Hari Roque ang media sa Pilipinas
at sinabing pinili lang ang mga kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Duterte at hindi isinasama ang iba pang mahalagang bahagi ng mga pahayag. Kaya nga, Cleve, pero tiwala pa rin ng mga abogado at kaanak ng mga biktima ng EJK or extrajudicial killings na malakas ang ebidensya laban sa dating Pangulo at makakamit nila ang hustisya. Ano na nga ba magiging desisyon ng ICC matapos mailatag ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang mga argumento? Lahat ng yan, tatalakayin natin kasama si Kasama Professor. nandito? Oo, Professor Richard Heredarian. Mali. Ready ka na ba? Deep Dive with Richard Heydarian. Kabalik natin yung merienda. Oy! Parang pares pa kami ng tono Anyway, Parang hindi maglalakad si Richard? Professor. Richard, wala ka. Kapit ka ba? Nakamute yata si... natin. Ayan. Ayan, isa pa. Okay, Ano yan? Again. Yung Heredarian, parang ibang dating yan, lalo na may criminal trial ang pag-usapan natin. Baka sabi nila, Nuremberg to. Pero ito. Well, as you know, of course, duman tayo sa The Hague. Actually, it was their days before magsimula yung confirmation of charges, yung presentation of oral arguments. Sa kausap po natin yung mga iba't ibang grupo, especially yung mga abogado ng mga biktima, yung mga biktima who were able to, or pamilya ng mga biktima who were able to go there. Actually much more subdued, no? Kumpara last year, kung naalala niyo, last year nandun din tayo, duman tayo dun sa detention center kung saan si President Duterte nandun at medyo may mga konting drama tayo with mga supporters ni President Duterte. But this year, I think medyo more somber kung may 5 stages of grief. Siguro may konting acceptance na yung mga ibang supporters ni President Duterte. Although andun pa rin yung mga karton at hindi ko alam kung pinapakain pa rin yung mga karton na may picture ni Pangulong Duterte. As far as this confirmations of hearing is concerned, pre-trial ito. So within 60 days, dapat mag-decide, no, magkaroon ng desisyon yung korte kung may sapat na ebidensya for them to proceed dito with the formal trial or not, kung ang determination nila yung sufficient evidence ang na-provide ng prosecution team. Walang process ng appeal, pero sa pagkalam ko, pwede mag-apply yung mga grupo for appeal, both sides for appeal. But that's really up to the court. But I don't know, I mean, base dun sa lahat ng mga legal experts na nakausap natin who have been following this very closely, I think Attorney Kaufman put it himself, no, na parang tinanggap na ni President Duterte his fate. So I think he's implying na they know na medyo mahihirapan na sila to get this dismissed at this phase at mukhang papunta na talaga tayo sa trial proper, and that could take months, if not years. And it looks like this case is sui generis in many ways and could get further complicated. Hindi naman siguro mag-group Hague, pero if ever tuloy na rin, kung magpakita si magpakita si Bato, at kung if ever mahuli rin si Bato at dadalhin dyan, that's gonna create also some sort of dynamics. What I found most interesting is, hanggang ngayon hindi ko masabi kung si Attorney Kaufman ay ang bagong Harry Roque ng Duterte campaign team or siya yung katapat ni Ronald Llamas ng Duterte camp. Because what I couldn't really understand is, marami siyang mga sinasabi na parang walang kinalaman sa legal nuances ng kanyang responsibilidad. Pero ang dami niyang mga sinasabi na clearly are mga more political haka-haka at may more complications, may implication dun sa mga, kumbaga, information or disinformation, narrative and warfare ng mga Duterte side rather than yung merits of the case. So I think as far as the defense is concerned, I think Kaufman was a very creative communicator. Pero I think most objective legal experts who have been following this very closely would say na it's very hard to see na hindi na ito papunta sa trial proper. But then again, meron tayong Hague Academy graduate dyan, si Attorney Dino. Baka naman, Attorney Dino, believe na believe ka ba kay Kaufman? Is he the Harry Roque of the Philippines na new, or is he the Ronald Llamas of the other side? Kasi ang galing ng mga political analysis niya. Ang dami niya alam about Philippines eh. Well, believe ako sa apog
no? Bilib ako sa apog at para bang walang konsensya yung mga pinagsasabi, no? Kaya Ronald Llamas ang naisip ko sa apog eh. Nakakalimutan, hindi ko kaya kasi, di ba? Parang yung isang abogado na kagaya niya, para bang he can stare everyone with a straight face and pretend as if hindi ganun karami ang pinatay at hindi ganun karami ang napatay sa ilalim ng war on drugs. So kung meron ako kinabibiliban, bilib ako dun sa kapal na mukha at apog niya. Pero ang totoong nabilib ako si Attorney Butuyan, di ba? Napakagaling nung sinabi niya, no? Lalo na tinake advantage niya yung fact na sabi niya, kung yung ICC judges, Happy Women's Month, di ba? All women, no? Nagsasuffer ng vitriol, nagsasuffer ng attacks. Paano kaya? Kinukutsa-kutsa sila. Paano kaya? At sila pa, nung sabi, kinakabahan sila nagpunta doon kasi merong ang Duterte Street dyan at baka kutsa-kutsain din sila ng mga Duterte supporters. Can you just imagine, paano kaya yung mga kaanak ng biktima mismo sa araw-araw na kanilang pinagdadaanan, no? At sinabi niya, di ba, nabilib ako doon, sinabi niya imagine nyo na lang kung pinakawalan nyo ito. Paano na ito mga kaanak na ito? No? So yun, ang ganda ng pagkasabi. And he's not just talking to the ICC judges, he's also talking, no, sa mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte kasi every single time na feeling ninyo, ang lakas-lakas pa rin ng suporta kay Rodrigo Duterte, lalong nakukumbinse ang International Criminal Court na kailangan ang trial na ito. Oo, tsaka Dino and Richard, ako, nung nalaman ko na si Nicolas Kaufman yung magre-represent kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binigyan ko naman ng benefit of the doubt na baka magaling naman ito at mahusay. Pero grabe ang performance dito sa buong confirmation of charges hearing. Nakita ko at natutunan kong walang na-offer na bagong argumento para sa defense. Parang nag-research ba talaga? Mahal ang bayad dyan, di ba? Milyon-milyon siguro yung binayad dyan sa legal team. Wala eh. Kasi halimbawa, yung kanilang pinaparatang, Angat Buhay ba yan? Angat Buhay Foundation na pala yan. Pero yung pinaparatang na kesyo wala naman daw na policy talaga yung Administrasyong Duterte ng pagpatay. Kesyo mga rhetoric lang daw yon, nananakot lang daw ang dating Pangulo. Nako, punong-punong kasinungalingan at napatunayan na nakasinungalingan. Kasi halimbawa na lang, alam natin na merong koordinasyon sa mga police units, di ba? Sa PNP, merong Oplan Tokhang, may Oplan Double Barrel, may sistema ng reward system. Kanino natin nalaman yan? Kay Senator Bongo mismo natin narinig. Yung sistema ng pabuya na po-promote ang mga pulis na nakakadali o nakaka-neutralize, nakakapatay, no? Kada may malalaking operasyon, pag madami silang napatay, mas lalo silang nabibigyan ng mas matataas na posisyon sa loob ng Philippine National Police. Kung may memo, merong presidential rhetoric na araw-araw sinasabi, pumatay kayo, pagtatanggol ko kayo, ako ang magiging abogado nyo, kay presidente ako o wala, may sistema ng pubuya, yan ay mga markers na merong polisiya sa panahon ng Administrasyong Duterte na talagang pumatay gamit yung war on drugs. Yan diba? nga, ang mga mabibigat na puntos from Prof. Cleve. And syempre gusto natin magpasalamat for joining us this afternoon, Prof. Richard. Ayan po, at kitang-kita namin. Asan na siya? Richard, hindi mo pa binabati yung mga bago nating kasama dito sa With Due Respect. Oo nga. Tsaka talaga parang blooming ka. Parang ang dami niya na, nahihilo na ako. But I'm seeing a lot of value. Batiin mo naman, Batiin mo naman. sila. Oo. May we introduce you to Cheska? Hi, Okay. Prof. Hi po. Okay, and Ina. I think you know Ina. Oo naman. I think so. Google ko. lang. Kilala niya. Sige. Parang namumula-mula. Oo, parang blooming ka. Pet, nakatulog ka na ba, Richard? Ano kayang problema na nagdagdagan tayo? Parang kulang siguro tayo ng balance, no? Parang tayo ng malaki. So, kulang pa ba? I'm very glad about this. Mas mayaman yung Happy mga talakayan Chinese New natin. Year. Oo, siyempre. Yan. Mas malalim at mas mayaman. Totoong totoong Gen Zenial na, hindi katulad mong Oo. Gen X. Gen X. May balance. Hindi na tayo, toxic ayan masculinity katulad ng iba. Oo. Ganon? Ay, ganun pala. And as much as we'd like to catch up at makipagtsikahan pa kay Prof. Richard, isang time out na natin to. At yung first time namin mag-meet, pero tama na muna.